59, ashinggaringari, 59, Mami Maria yours. Hello mga mare! Ako si Sarah. Marites ako pero pangarap kong yumaman. Kaya tara, samahan nyo akong sagutin kung paano nga ba ako nagsimula as TikTok seller. So ayun na nga mga mare, back in 2022, nag-register ako as online seller sa TikTok account without knowing kung ano ba talaga yung pinasok ko. Ang requirements na hinihingi lang dati ni TikTok ay isang valid ID and then personal details. Once validated, ready to go ka na para magbenta at mag-live selling. Ang unang name ng shop ko sa TikTok na ginawa ay dresshub.ph. Dahil feeling ko, yun yung magkiklik na item sa akin dahil mahilig ako sa dress. Ang followers lang ng shop ko ay sarili ko. Ako yung nagtatap-tap, ako yung nagsishare, at ako din ang nagko-comment. At dahil nga bago ako sa TikTok, wala akong followers, wala masyadong viewers, parang dinadaanan lang ako ng mga viewers, until may isang nagstay na taga Nueva Ecija. At bumili siya sa akin na worth 500 plus pesos na dress. From that moment, nabuhay ang dugo ko para makahanap pa ng ibang customer. Sa kasamaang palad, siya lang yung bumili sa akin nung araw na yon. Kung sino yung nakikita nyong nag-i-scan ng order ko ngayon, siya din yung nag-pick up nung unang order ko sa TikTok dati. After nung unang order sa akin sa TikTok, mas pinag-igihan ko pa. At nagsiset din ako ng goal every live. Titigil lang ako mag-live once na na-achieve ko yung goal na sinet ko before live. Naalala ko dati, after work, magla-live ako niya ng 4 hours. At after 4 hours, isisegregate ko yung mga namay na may check-out para balutin. Once na balot ko na yung mga namay na may check-out, saka ako matutulog. Yes mga mare, pag pinasok nyo isang negosyo, malaking sakripisyo ang kailangan. Hindi lang puhunan ang kailangan para sa negosyong gusto mong simulan. Kailangan mo din mag-invest ng oras, pagod, puyat, at sipag. Lalo na kung ang pinasok mong negosyo ay online selling. Kasi kahit hindi nabubulok yung paninda mo, hindi yan magiging pera pag hindi mo yan ni-live. Kaya dati, nung nagsisimula ako, kahit konti yung nagmamain sa akin at konti yung nag-check out, okay lang. Kasi sabi nga sa nabasa ko, 1 is better than 0. At may isa pa akong nabasa dati na risk taker is money maker. Kasi dati mga mare, nung nagsisimula ako, walang ibang magmo-motivate sa'yo kung hindi sarili mo. Lalo na pag nakakabukas ka ng bulto na palpak, almost kalahati ay tapon at sira. Pero kailangan mong galingan para mabawi mo yung puhunan. Kaya nga sabi nila, ang ukay ay para lang sa malalakas ang loob at madiskarte. Kasi kahit gaano pa kamahal ang bultong bibilhin mo, hindi mo malalaman ang laman hanggat hindi mo nabubuksan. Yun lang mga mare. Thank you so much for watching.